Alhamdulillah, ang lahat ng papuri at pasalamat ay para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bago po ang lahat ang ating panalangin, Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ito po ay ipinalangin ni Propeta Moises na kanya sinabi sa ating Panginoon, o aking Panginoon, luwagan niyo ang aking dibdib at gawin niyong madali ang aking gawain upang mabigkas ko ang iyong mga salita at maunawaan ng aking mga tagapakinig ang aking sasabihin. Ayan, at bilang pagpapatuloy po sa ating pagbabasa mula sa Banal na Quran. Ayan, so ang babasahin po natin ay nasa chapter 2 ng Banal na Quran, verse 199. Ayan, mashallah, tabarakallah. Umpisahan po natin sa pagbanggit ng A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ang paglisan ninyo sa lugar na yaon ng Arafat na tulad ng ginawa ni Ibrahim ay bilang pagsalungat sa ginawa noon ng mga paganong mangmang na hindi tumigil sa lugar na yaon, kaya't hilingin ang kanyang kapatawaran sa inyong mga kasalanan. Katiyakan ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Ghafur, ganap na mapagpatawad sa kanyang mga aliping humihingi ng kapatawaran, at nagsisisi na siya ang Rahim, napakamaawain at ganap na mapagmahal sa kanila. Kapag nabuo ninyo ang uri ng pagsambang ito at natapos ninyo ang mga gawain sa Hajj, dalasan ninyo ang pag-aalala at pagpupuri sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na katulad ng pag-aalala at pagpupuring na ginagawa ninyo ng inyong mga ninuno, at higit pa ang gawain. Mayroong grupo ng mga paganong ang hangarin lamang nila ay makamundo, at sila ay nananalangin at nagsasabi, "O aming Rab na tagapaglikha, ipagkaloob mo sa amin ang kalusugan dito sa daigdig, kayamanan at mga supling." Subalit sa kabilang buhay ay wala silang mapapala at mapapakinabangan dahil sa hindi nila pagkagusto nito, ng tanging hangarin lamang nila ay makamundo. At mayroong grupo ng mga taong sumasampalataya na nagsasabi sa kanilang panalangin, "Ipagkaloob mo sa amin, o aming Rab, dito sa mundo ang kalusugan, kabuhayan, kapakinabangan, nakaalaman, mabubuting gawa at iba pang mga bagay hinggil sa din at makamundong bagay, at sa kabilang buhay ay ipagkaloob mo rin sa amin ang Al-Jannah at iligtas mo kami sa impyerno, apoy." Sa makatuwid, ito ang pangkalahatang panalangin dahil sa ito ay palaging idinadalangin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim. Yung mga nananalangin ng ganito, ang para sa kanila ay makakamit ay dakilang gantimpala dahil sa kanilang mabubuting gawa. At ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mabilis sa kanyang pagtutuos, bilang niya ang lahat ng mga gawa ng kanyang mga alipin, at sa ganito niya sila ginagantihan. At sa sino mang nais manalangin nito at ganito ito bibigkasin o babasahin sa wikang Arabic, "Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar." At alalahanin niyo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakilain at duwalhatiin sa mga nabibilang na mga araw na tinatawag na Ayyawm at Tashrik, ang ika-11, ika-12 at ika-13 ng buwan ng Dhul Hijjah. Magkagayunpaman, sino man ang nagmamadali, kung sakali at pagkatapos ay umalis siya
ng Mina sa ika-12 bago lumubog ang araw matapos niyang bumato sa Jamarat ay wala siyang pagkakasala. Subalit sino naman ang nais na magpaiwan at matutulog pa rin sa gabi roon sa Mina hanggang sa siya ay makapagbato kinabukasan sa Jamarat ang ika-13 ng Dulhijjah ay wala siyang kasalanan bagkus ito ay gawain lamang ng sinumang natatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagsasagawa ng Hajj. Ito ay para lamang sa nagsasagawa ng kanyang Hajj na natatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang gagawing pagpapahuli ay makabubuti ng labis dahil sa ito ay makadaragdag sa ibada o pagsamba at bilang pagsunod na rin sa ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kung kaya katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala o kayong mga Muslim, bantayan ninyo ang inyong mga sarili at ilayo sa pagkakasala sa lahat ng inyong mga gawain. At dapat ninyong malaman na pagkatapos ninyong mamatay ay titipunin niya kayo sa araw ng pagtutuos at paghuhukom. Mayroon ilan sa mga taong mapagkunwari na may ibigan mo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kailang mga magagaling na pananalita gayong ang hinahangad lamang nila ay ang makamundong tinatawag na kapakinabangan at hindi ang kabilang buhay. At sumusumpa at tumistigo sa Allah na ang niluloob ng kanyang puso ay pagmamahal sa Islam. Ang mga ganitong pamamaraan ay siyang sukdulang katapangan laban sa Allah at ito ay matinding pakikipaglaban sa Islam sa mga Muslim. At kapag siya ay tumalikod na sa iyo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang pagpapalakas at pagpupunyagi sa kalupaan ay upang gumawa ng kapinsalaan, pagsisirain ang mga pananim ng tao at pagpapatayin ang kanilang mga alagang. Ang alaga, hayop at ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya nagugustuhan ang mga gumagawa ng kapinsalaan. At kapag pinayuhan ang masama na mapagkunwaring ito at sinabi sa kanyang matakot ka sa Allah, ingatan mo ang kanyang kaparusahan at itigil mo ang pamiminsala sa kalupaan ay hindi siya tatanggap ng payo bagkus ay matatangay pa siya sa kanyang pagmamataas at pagkagalit na kamangmangan nang sa gayon ay makagawa pa siya ng maraming pagkakasala. Kaya't sapat na para sa kanya ang impyerno at ang kaparusahan doon. Ito ang pinakamasamang paruroonan at pinakamasamang lugar na hantungan. Mayroon namang mga taong nagsasakripisyo ng kanilang mga sarili sa paghahangad nila ng pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng jihad sa daan ng Allah at pagiging masunurin sa Kanya. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ang Rauf, punong-puno ng kabutihan para sa kanyang mga alipin na napakalawak ang kanyang awa sa mga sumasampalataya sa Kanya rito sa daigdig at sa kabilang buhay ay gagantimpalaan sila ng kabutihan. O kayong mga naniniwala sa Allah bilang Rab na tagapaglikha at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang propeta at sugo at sa Islam bilang din, pumasok, sumunod kayo sa kabuuang batas ng Islam. Ito ay gampanan ninyo ng maigi at huwag kayong mag-iiwan ng anuman sa kanyang ipinag-uutos. At huwag ninyong sundin ang mga daan ni Shaitan na magtutulak sa inyo tungo sa daan ng mga pagkakasala dahil siya ay tunay ninyong kaaway.
kaya't maging maingat kayo sa Kanya. Kapag lumihis kayo sa matuwid na landas, pagkatapos na dumating sa inyo ang mga malinaw na katibayan na Quran at Sunnah, dapat niyong mabatid na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Aziz. Ibig sabihin kataas-taasan at punong-puno ng karangalan na ganap na makapangyarihan sa kanyang mga kaharian na Hakim. Ibig sabihin ganap na maalam sa kanyang ipinag-uutos at ipinagbabawal. Inilalagay niya ang lahat ng bagay sa tama at dapat nitong paglagyan at wala siyang nakaliligtaan na anupaman. Ano pa ba ang hinihintay ng mga yaong lumalabag at tumanggi pagkatapos may tatag ang mga malilinaw na katibayan? Kinakailangan pa bang ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay dumating sa kanila sa pamamagitan ng mga anino ng ulap ayon sa kanyang dumating lahat ng inihayag sa aklat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na Al-Quran hinggil sa mga sifat o ito yung mga tinatawag na mga katangian ng Allah, ang kataas-taasan na tulad ng kanyang pagdating, ang kanyang paparoon sa itaas ng kanyang ars na isinalin bilang trono, ang kanyang mukha, mga mata, mga kamay, mga paa, mga luhod, mga lulod at iba pa bilang kanyang mga katangian. At sa lahat ng sinabi ng sugo ng Allah mula sa mga tunay na mapapanaligang ahadith, mga pagsasalaysay tulad ng kanyang katangian na nazul, ang kanyang pagbaba, ang kanyang pagtawa, kadakilaan sa araw ng muling pagkabuhay upang maghukom ng makatarungang paghukom sa kanila na magiging ang mga anghel ay darating din sa araw na iyon. At doon ipapasya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang paghukom sa kanila at wala silang magagawa sa araw na iyon sapagkat ang lahat ng mga nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang ang nagbabalik para sa pagpapasya. Ang mga katangian na banggit ay naangkop lamang sa kanyang kadakilaan, kamaharlikahan at kanyang pagiging bukod tangi at nag-iisang tagapaglikha. At ang lahat ng mga katangiang ito ay angkop na angkop lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala nang wala siyang nakakahalintulad na kahit na alinman sa kanyang mga nilikha. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, siya ay walang katulad at walang maihahambing sa kanya mula sa anuman na kanyang mga nilikha at siya ay as-sami, ibig sabihin ang ganap na nakaririnig, na al-bazir, ang ganap na nakakakita. Ang pagkakasalin ng kahulugang sa Quran sa chapter 42 verse 11 at kailanman ay walang maihahalin tulad sa kanya. Ang pagkakasalin ng kahulugan sa banal na Quran sa chapter 112 verse 4, ang mga paham o pantas na pangreliyon ng Quran at Sunnah ay naniniwala sa mga katangiang ito at pinagtibay na ang mga ito ay tunay niyang katangian. Nang hindi ito binibigyan ng tahwil o tahrif, nang hindi ito pinagkakahulugan ng iba pang bagay na tulad halimbawa ng pagkakalikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Adan sa pamamagitan ng kanyang kamay, hindi maaring alisin ang katangian na siya ay nagtataglagi ng kamay at pagkatapos ay bibigyan ng ibang pakahulugan at sasabihin na ito ay sumasagisag sa kapangyarihan. Siya ay nagtataglay ng kamay at kung paano ito ay batay sa kanyang kadakilaan at kamaharlikahan.
nang hindi ito ginagawan ng tasbih, o ibig sabihin nang hindi binibigyan ng pagkakatulad o pagkakahawig sa alinman sa kanyang mga nilikha. Hindi maaari na ang kanyang mga katangian ay katulad ng alinman sa kanyang mga nilikha sapagkat siya ay walang katulad at kailanman ay walang maihahalin tulad sa kanya. Nang hindi sinasabi na ito ay taatil, ibig sabihin ganap na ipinagsasawalang bahala ang kanyang mga katangian na tulad halimbawa ng pagtanggi na siya ay may mukha at iba pa. Nang hindi tinatanong ang pagiging paano o takyif nito dahil kung paano ito nagaganap ay batay lamang sa kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kamaharlikahan. Tanungin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga angkan ni Israel na nagmamatigas sa iyo, ilan ba ang ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang mga malinaw na palatandaan sa kanilang aklat bilang gabay tungo sa katotohanan. Subalit ang lahat ng ito ay hindi nila pinaniwalaan, tinalikuran nila at binago ito mula sa pagiging totoo nito. Sa makatuwid, ang sinumang magbago ng kagandahang loob at biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay ang kanyang din at tumanggi pagkatapos itong mabatid at naging malinaw sa kanya ang mga katibayan hinggil dito, katiyakan matindi ang gagawing pagpaparusa ng Allah sa kanya. Pinaganda sa mga di naniwala kaisahan ng Allah ang makamundong buhay na may kalakip na pagnanasa at pagpapasarap, at kinukutya nila ang mga naniwala sa Allah. Subalit yaong mga may takot sa kanilang Rab na tagapaglikha, sila ang labis na makahihigit sa kabilang buhay kaysa sa mga walang pananampalataya dahil sa sila ay papasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mataas na antas ng hardin ng Al-Jannah at ilulugmok naman ang mga walang pananampalataya sa kaila-ilaliman ng impyernong apoy. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magkakaloob ng kanyang biyaya sa araw ng muling pagkabuhay sa sino mang kanyang nais mula sa kanyang mga nilikha ng walang hangganan. Ang mga tao ay nagmula lamang sa iisang komunidad na nagkakaisa sa paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos nito ay nagkasalungatan sila sa kanilang din na kung kaya nagpadala ang Allah ng mga propeta upang ibahagi ang din ng Allah at dinala nila ang magandang balita hinggil sa Al-Jannah para sa sinumang susunod sa Allah at nagbigay ng babala sa sinumang lalabag at hindi maniniwala na ang para sa kanila ay impyernong apoy. At kasama na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila ay mga aklat mula sa kataas-taasan na nagsasaad ng katotohanan bilang panuntunan ng mga tao sa anumang bagay na hindi nila pinagkasunduan. At walang sino man ang hindi nagkasundo hinggil kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa aklat na kanyang dinala, kundi ang mga pinagkatiwalaan ng Allah ng Taura bilang paglabag, pagkapuot at panibugho, gayong nalaman na nila rito ang lahat ng mga katibayan at batas. Sa makatuwid, ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sumasampalataya sa kanyang bilang biyaya at kagandahang loob tungo sa pagkakakilala ng katotohanan mula sa kamalian
at pagkakaunawa sa anumang bagay na hindi nila pinagkasunduan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapatnubay sa sino mang kanyang nais mula sa kanyang mga alipin tungo sa matuwid na landas. Iniisip ba ninyo o kayo mga nananampalataya sa Allah na kayo'y makapapasok ng Al-Jannah nang walang anumang pagsubok na darating sa inyo, na katulad ng mga pagsubok sa mga mananampalatayang nauna sa inyo na mga kahirapan, mga sakit, pagkatakot, mga paglindol at iba pang mga uri ng mga nakakatakot? Hanggang sa sinabi ng isa sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila at ng mga naniwala bilang pag-aasam na parating ng madali ang tulong mula sa Allah. Kailan darating ang tulong ng Allah? Walang pag-aalinlangan. Katiyakang malapit na ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya. Tinatanong ka ng iyong mga sahaba o kasamahan o Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung alin sa kanilang mga yaman ang kanilang gugugulin nang sa gayon ay mapalapit sila sa Allah, at kung sino ang kanilang tutustusan. Sabihin mo sa kanila, gugulin nila ang pinakamabuti mula sa kanilang kinitang halal at malinis, at ito ay gastusin nila para sa kanilang mga magulang, kapag-anak, mga ulila, mga mahihirap, sa naglalakbay na nangailangan ng panustos dahil sa napalayo sila sa kanyang pamilya at yaman. Katiyakan, lahat ng mabuting inyong ginagawa ay ganap na nababatid ng Allah. Ipinag-utos ng Allah sa inyo o kayong naniwala sa Kanya na magjihad ng alang-alang sa Kanya o magpunyagi o makipaglaban sa walang pananampalataya na humaharang sa daan ng Allah. Ang pakipaglabang ito ay ayaw na ayaw ninyo, likas na hindi ninyo ito nagugustuhan dahil sa hirap na naranasan dito at sa rami ng kapinsalaan. Magkagayunpaman, maaaring ang bagay na inaayawan ninyo sa katunayan ay makabubuti para sa inyo. At maaari namang ang isang bagay na gusto ninyo na katulad ng pamamahinga at panandaling kaligayaan ay makakasama para sa inyo. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya lamang ang ganap na nakakaalam kung ano ang makabubuti para sa inyo, subalit kayo ay hindi niyo alam. Kung gayon, magjihad kayo sa kanyang daan. Itinatanong sa iyo ng mga musrikun o Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang hinggil sa pakikipaglaban sa sagradong buwan, kung ito ba ay ipinapahintulot. Sabihin mo sa kanila, ang pakikipaglaban sa sagradong buwan ay isang malaking paglabag sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging ang paggawa ng anumang kasalanan at pagdanak ng dugo sa mga sagradong buwan na yaon. Gayunpaman, ang pagbawalan ninyo ang tao na pumasok ng Islam sa pamamagitan ng pagpaparusa at pananakot sa kanila, ang tanggihan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang sugo at ang kanyang din, at ang pagbawalan ang mga Muslim na pumasok sa Masjid al-Haram sa Makkah, at ang palabasin ang propeta at ang mga muhajirin mula sa na sila ay ang mga yaong pamilya at mga kamag-anak ng propeta. Ang lahat ng ito ay mas malaking kasalanan at sukdulan na paghihimagsik laban sa Allah kaysa sa pakikipaglaban sa sagradong buwan. At ang shirk din na inyong ginagawa ay mas nakahihigit na malaking kasalanan kaysa sa
pakikipaglaban sa sagradong buwan. Ang mga sagradong buwan ay ang buwan ng Rajab, Dulqa'dah, Dulhijjah at Muharram. At yung mga walang pananampalataya ay hindi titigil sa kanilang paggawa ng kasamaan, bagkus ay magpapatuloy pa rin sila sa kailanman, ay hindi sila titigil sa pakikipaglaban sa inyo hanggang sa maibalik nila kayo sa pagiging kufur, maialis kayo sa Islam kung ito ay kaya nilang gawin. Subalit, sino man sa inyong mga Muslim ang susunod sa kanila at tatalikod sa kanyang din, sa din ng Allah, at pagkatapos ay namatay na walang pananampalataya, walang pag-alinlangan, mawawalan ng saysay ang lahat ng kanyang mga gawa rito sa kabilang buhay, at maging sa kabilang siya ay mga mananatili sa impyernong apoy magpasawalang hanggan. Katiyakan o naniwala sa Allah at sa kanyang sugo at sumunod sa batas, at yaong iniwan nila ang kanilang mga tahanan at nagsagawa ng jihad sa daan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ang labis na naghahangad ng kagandahang loob ng Allah at ng kanyang gantimpala. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang Ghafur, ibig sabihin ganap na mapagpatawad sa mga kasalanan ng kanyang mga aliping na niniwala sa kanya, na Rahim, ibig sabihin napakamawain, na napakalawak ng kanyang awa at ganap na mapagmahal sa kanila. Tinatanong ka ng mga Muslim o Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang batas hinggil sa mga nakalalasing na inumin, sa paggawa nito, sa pag-inom nito, sa pagbili at pagtinda nito. Kamar ay tumutukoy sa lahat ng uri ng mga nakalalasing, nakakasara at nakakasira ng matinong pag-iisip, maging ito man ay isang uri ng inumin o pagkain. At tinatanong ka rin nila hinggil sa pagsusugal, na ito ay ang mga anumang bagay na kinalaman sa pagkuha o pagbibigay ng salapi bilang pagtaya, na ito ay pakikipagpustahan ng dalawang panig o higit pa. Sabihin mo sa kanila, ang mga bagay na ito ay nagdudulot ng kapinsalaan at malaking kasiraan sa din at sa makamundong kabuhayan, dahil gayon din sa mga kaisipan na mga kayamanan. Bagamat may kaunting pakinabang dito ang mga tao dahil sa kumikita sila ng salapi at iba pa, gayon paman ang kasalanan sa pagsagawa nito ay mas nakahihigit kaysa sa ibinibigay nitong kapakinabangan, dahil sa ito ay nakapipigil sa pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagsasala at sa nagdudulot din ito ng paglalaban-laban sa isa't isa at puot sa pagitan ng mga tao at nakasisira ng kayamanan. Ito ang unang talata hinggil sa pagbabawal sa dalawang bagay na ito. At tinatanong kanila kung gaano kalaki ang halagang maaari nilang gugulin sa kanilang mga kayamanan bilang kusang pagsasagawa ng kawang gawa. Sabihin mo sa kanila, gugulin ninyo ang halagang lumabis sa inyong pangangailangan. Sa pamamagitan ng kanyang mga talata, ginawang malinaw ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo ang kanyang mga batas, nang sa gayon ay mapag-isipan ninyo kung ano ang makabubuti sa inyo rito sa daigdig at sa kabilang buhay. At tinatanong ka rin nila o Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggil sa mga ulila, kung paano nila pakikitunguhan ang mga ito sa kanilang pamumuhay at kung paano iingatan ang kanilang mga kayamanan.
Sabihin mo sa kanila, ang tanging makabubuti ay ang pagiging matapat ninyo sa kanila, na kung kaya gawin ninyo palagi kung ano ang nakabubuti. Subalit kapag isinama na ninyo sila o naging bahagi na sila ng inyong pang-araw-araw na pamumuhay, ang unang dapat ninyong isaalang-alang ay sila ay inyong mga kapatid sa Islam. Kahit tungkulin ng kapatid na pangalagaan niya ang anumang makabubuti para sa kanyang kapatid. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang ganap na nakababatid kung sino ang nakialam sa mga kayamanan o pagmamayari ng ulila at kung sino ang naging matyaga sa pamamagitan ng kanyang katapatan, dahil kung nanaisin lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kaya niya na kayo ay ilagay sa paghihirap at ipagbawal ang pagsama o paghalo ng kanilang kayamanan sa inyong mga kayamanan. Katiyakan ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang aziz, ibig sabihin kataas-taasan at punong-puno ng karangalan na ganap na makapangyarihan sa kanya mga kaharian, na siya ang hakim o ganap na maalam sa kanya mga nilikha sa pangasiwa nito at sa pagsasagawa ng batas. At huwag kayong magsipag-asawa o kayong mga Muslim ng mga musrikat, mga kababaihang sumasamba ng iba bukod sa Allah, hanggang sa tanggapin nila ang Islam ng buong puso. Dapat niyong mabatid ng isang babaeng alipin, walang yaman, walang halaga sa lipunan, na sumasampalataya sa Allah ay higit na nakabubuti kaysa sa isang musrika, isang babae nagtatambal sa pagsamba o sumasamba ng iba bukod sa Allah. Kahit na ang isang malayang musrika na ito ay na ibig sabihin ay hindi siya alipin, ay nakalulugod sa inyong paningin. At huwag ninyong ipakasal ang inyong mga kababaihang naniniwala sa Allah, alipin man ito o isang malaya sa mga musrikin, nagtatambal sa pagsamba o sumasamba ng iba, hanggang sa sila ay maniwala sa Allah at sa kanyang sugo. At dapat niyong mabatid na ang aliping lalaking mananampalataya, kahit na siya ay isang mahirap, ay higit na nakabubuti kaysa sa isang musrik na ang musrik na ito ay kalugod-lugod pa sa inyong paningin. Silang mga musrikun, kalalakihan man o mga kababaihan, ay nagaanyaya sa sinuman na kanilang makakapiling o maging kabiyak patungo sa impyerno, sapagkat subalit ang Allah, inaanyayahan niya ang kanyang mga alipin sa kanyang din ng katotohanan na magdadala sa kanila patungo sa aljana o hardin na at ipagbabawal at pagpapatawad sa kanila ng kanilang pagkakasala ayon sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ipinaliwanag niya ang kanyang mga talata at mga batas sa mga tao nang sa gayon ay makaalala sila at ito ay maging aral sa kanila. At tinatanong kanila, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinggil sa al-haid. Ito yung likas na dugo na lumalabas sa mga kababaihan sa takdang panahon, buwanang dalaw o regla ng kababaihan. Sabihin mo sa kanila, ito ay nakasisira sa sino mang lalapit dito at marumi para sa inyo. Kaya't iwasan ninyo ang makipagtalik sa inyong mga asawa habang sila ay nasa gayong kalagayan, hanggang sa tumigil ang kanilang buwanang dalaw o regla. Kapag natigil na ang kanilang buwanan, regla o dalaw at nakapaligo na sila, ay makipagtalik na kayo sa kanila sa bahagi ng ipinapahintulot ng Allah sa inyo.
ito ay sa harapang pribadong bahagi at hindi sa likuran. Ang Allah sa makatuwid ay nagmamahal sa kanyang mga alipin na palaging humihingi ng kanilang kapatawaran at pagsisisi at nagmamahal sa kanyang mga aliping malilinis na lumalayo sa lahat ng mga kahalayan at karumihan. Ang inyong mga asawa ay katulad ng mga tinataniman o taniman dahil sa inilalagay ninyo ang mga punla o similya sa kanilang sinapupunan na sa kapahintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nabubuo roon ang mga sanggol. Kaya't makipagtalik kayo sa kanila sa tamang bahagi lamang na ipinapahintulot sa anumang pamaraan inyong nais. Ito ay sa harapang pribadong bahagi. Gawin niyo sa inyong mga sarili ang mga mabubuting gawain at matakot kayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang pagsunod sa kanyang mga kautusan. At dapat ninyong mabatid na ang walang pag-aalinlangan na makakatagpo ninyo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa paghuhukom sa araw ng muling pagkabuhay. Ipamalita mo sa mga naniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala o Muhammad ang mga bagay na ikinagagalak nila na mabuting gantimpala sa kabilang buhay. At huwag ninyong gawing dahilan o kayong mga Muslim ang inyong panunumpa sa Allah na ito ay ang magiging hadlang sa inyo sa pagsasagawa ng kabutihan at pakikitungo sa inyong mga kamag-anak, pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa pagsaayos ng hidwaan sa pagitan ng mga tao kapag kayo ay inaanyayahan sa paggawa ng mabuting bagay at mga tuwiran kayo na kayo ay sumumpa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi nyo ito gagawin. Hindi dapat ganito ang katwiran. Ang dapat gawin ng sino mang sumumpa ay kalimutan niya ang kanyang sinumpaan pagkatapos ay gumawa siya ng kabutihan at pagpunan na lamang niya ang hindi niya natupad na panumpaan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at mangako siya na ito ay hindi na niya babalikan pa. At ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang sami, ibig sabihin ganap na nakaririnig niya ang anuman na inyong sinasabi na alim, walang hanggan, nakakaalam at ganap na nakababatid niya ang lahat ng mga pangyayari sa inyo. Na ito ay kalimutan niya sa pakahulugan na para siya ay makagawa ng kabutihan at hindi ito ang magiging hadlang at pagkatapos ay pagpupunan niya ang anumang panumpaan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi niya natupad. Ang pagpupunan na gagawin sa hindi natupad na panumpaan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay sa pamamagitan ng pagpapakain ng 10 mahihirap o di kaya ay ibili sila ng mga damit o di kaya ay sa pamamagitan ng pagpapalaya ng isang alipin. Gayunpaman, kung hindi niya magagawa ang alinman sa mga ito, maaari na lamang siyang mag-ayuno ng 3 araw at mangako siya pagkatapos nito na hindi niya ito babalikan pa. Hindi kayo paparusahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa inyong panunumpang walang kasamang intensyon, subalit parurusahan niya kayo kapag ito ay ginawa ninyo mula sa inyong mga puso. At ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Ghafur, ganap na mapagpatawad sa sino mang nagsisisi, na Halim, ganap at napakalawak ang kanyang pangunawa sa sino mang lumalabag sa kanya at hindi kaagad nagpaparusa. At ang para sa sumumpa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na sila ay hindi makipagtalik sa kanilang mga asawa, nararapat sa kanila na maghintay muna ng 4 na buwan.
Subalit kung sila ay nanumbalik o nagbago ang kanilang isip sa mga panahong yaon bago matapos ang 4 na buwan, walang pag-aalilangan ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Ghafur, ganap na mapagpatawad sa sino mang gumawa ng ganitong panunumpa dahil sa kanyang panunumbalik na siya ang Rahim, napakamawain at ganap na mapagmahal sa kanila. At kapag naging buo ang kanilang desisyon na sila ay makipaghiwalay at nagpatuloy sila sa kanilang sinumpaan at nakaiwas sa pagtatalik sa makatuwid, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Sami, ganap na nakakarinig ng lahat ng kanilang mga sinasabi, na alim, walang hanggan at ganap na nakakaalam ng lahat ng mga layunin at gagantihan sila ayon dito. At ang mga kababaihang malaya na ang ibig sabihin ay hindi sila mga alipin na patuloy pang dumarating ang kanilang buwanang dalaw o niregla pa sila na hiniwalayan ng kanilang mga asawa, ay kinakailangang maghintay sila ng 3 buwan o transition period bilang ida bago sila maaaring makapag-asawang muli kung sakaling nais nila, nang sa gayon ay makatiyak na walang sanggol sa sinapupunan. At hindi sila maaaring magpakasal o makapag-asawa ng ibang lalaki sa panahon ng kanilang ida hanggang sa ito ay matapos. At hindi rin nila maaaring ililihim ang nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na sanggol na nasa kanilang mga sinapupunan o ang kanilang mga buwanang dalaw o regla. Kung sila ang mga hiniwalayan ng mga kababaihan, ito ay tunay na naniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa huling araw. Ang kanilang mga asawa ang mas higit na may karapatan na makipagbalikan sa kanila habang sila ay nasa panahon ng ida, at nararapat ito ay nasa layunin na makikipag-ayos at mabutihan at hindi upang ipahamak at parusahan ang kanilang mga asawa at pahabain ang ida. At para sa mga kababaihan ay may mga karapatan sa kanilang mga asawa na katulad din ng mga karapatan ng kanilang mga asawa sa kanila sa tamang pamamaraan. Subalit nakahihigit ng isang antas ang mga kalalakihan sa kanilang mga asawa dahil sa tungkuling inatas sa kanila na tulad ng magandang pakikisama, tamang pakikisalamuha at pamumuno sa tahanan. At ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Aziz, kataas-taasan at punong-puno ng karangalan na ganap na makapangyarihan sa lahat na Hakim, ganap na maalam na inilalagay ang lahat ng bagay sa dapat netong kalagyan. Maaari lamang makipagbalikan ang mag-asawa kung ang paghihiwalay o diborsyo ay nangyari ng 2 beses. Ang batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagkatapos ng bawat paghihiwalay, maaaring panatilihin niya ang kanyang asawa sa pamamagitan ng magandang pamamaraan at maayos na pakikisama pagkatapos nilang magkabalikan, o di kaya ay hayaan na lamang niyang magpatuloy ang kanilang paghiwalay sa maayos na paraang may kasamang kabutihang loob at bilang pagbibigay na rin sa kanyang karapatan bilang babae. At hindi siya maaaring bumanggit ng anumang masama laban sa kanyang asawa. At hindi rin pinapahintulot sa inyong mga kalalakihan na angkinin ang kahit na anumang bagay mula sa ibinigay ninyong mahar at iba pa, maliban na lamang
kung nangangamba ang magkabilang panig na hindi magagampanan ang kanilang tungkulin bilang mag-asawa. Sa ganitong pangyayari, nararapat na isangguni nilang pareho sa kanilang mga magulang ang bagay na ito, at kung nangangamba ang kanilang mga magulang na hindi nila ito kapwa makakayanan bilang mag-asawa na gampanan ang mga batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, walang kasalanan sa dalawa kung magbibigay ang babae ng kaukulang halaga bilang kapalit ng kanyang paghihiwalay. Iyan ang batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang panuntunan sa pagitan ng halal o ipinapahintulot at haram o ipinagbabawal, na kung kaya huwag ninyo itong labagin. Sino man ang lalabag sa hangganang itinakda ng Allah, sila sa makatuwid ang naghimagsik, itinulak nila ang kanilang sarili sa kaparusahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kapag hiniwalayan ng lalaki ang kanyang asawang babae sa ikatlong pagkakataon, hindi na siya magiging halal pa sa kanya hanggang sa hindi siya ang babae na nakapag-asawa ng ibang lalaki. Tamang pamamaraan na pag-aasawa na sila ay nagsama at nagtalik ng walang sapilitan, wala sa kanilang layunin na ito ay gawin lamang nila upang siya ang babae ay maging halal o maging karapat-dapat muli sa kanyang naunang asawa. Subalit kung siya ay hiniwalayan ng kanyang pangalawang na pang-asawa o di kaya ay namatay ito at matapos ang ida, ay wala ng kasalanan sa babae at sa kanyang unang naging asawa kung sila ay muling magpakasal ng may panibagong mahar, kung naniwala sila sa isa't isa na kaya nilang panindigan ang batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa kanilang dalawang mag-asawa. At ito ang mga batas at hangganang itinakda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ginawa niyang malinaw para sa mga tao. Mayroong kaalaman hinggil dito sapagkat sila rin naman ang makikinabang sa mga bagay na ito. Hindi na siya magiging halal sa kanya, na ibig sabihin nito ay hindi sila maaaring magbalikan bilang mag-asawa hanggang hindi nakapag-asawa ng iba ang babae. Ito ay bilang aral sa mga kalalakihan, nang sa gayon ay mapahalagahan nila ang mga salita ng kanilang binibitiwan. At kapag hiniwalan ninyo ang inyong mga asawa at patapos na ang kanilang ida, makipagbalikan kayo sa kanila, na ang layunin ay gagampanan ninyo ang inyong tungkulin sa kanila sa maayos at legal na pamamaraan, o di kaya ay hayaan na lamang ninyo silang hanggang sa matapos ang kanilang ida. At ingatan ninyo ang inyong layunin sa pakipagbalikan sa kanila ay para ipahamak sila. At sino man ang gagawa nito, katiyakang sinira niya ang kanyang sarili at itinulak niya patungo sa kaparusahan. At huwag ninyong paglaruan o gawing laruan ang mga talata ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang kanyang mga batas. At alalahanin ninyo ang mga biyaya at kagandahang loob sa inyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng inyong pagiging Muslim at sa pagkapahayag ng kanyang batas. At alalahanin ninyo ang anumang ipinahayag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa inyo na Quran at Sunnah, at magpasalamat kayo sa Kanya dahil sa Kanyang mga dakilang biyaya. Pinapaalahanan kayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan nito at dapat kayo huwag lumabag. Katakutan ninyo siya at mag-ingat
at maging maingat sa inyong mga gawain. At nararapat na mabatid ninyo na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang alim, walang hanggan at ganap na nakakaalam ng lahat ng bagay at walang anuman ang maililihim sa Kanya. At pagbabayarin niya ang bawat isa ng karapat-dapat na para sa Kanya. Kapag hiniwalan ninyo ang inyong mga asawa nang hindi pa umabot ng 3 beses at natapos na ang kanilang ida nang hindi sila binabalikan, huwag maging malupit sa kanila o kayong mga tagapag-alaga, mga magulang sa pamagitan ng pagbabawal sa kanila magpakasal muli sa kanilang dating asawa kung ito ay nais nila at kung nagkasundo ang dalawang panig ayon sa legal at kinaugalian ng nakararami na hindi sasalungat o salungat sa batas ng Islam. Ito ang payo sa sinuman sa inyo na totoo ang kanyang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Katiyakan ang hindi pagmamalupit at pagbibigay ng pagkakataong magbalikan ang mag-asawa ay higit na nagpapalago ng magandang samahan at nakalilinis ng kapurihan at higit na kapaki-pakinabang at gantimpala para sa inyo. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ganap na nakababatid. Nababatid niya kung ano ang nakabubuti sa inyo. Gayong kayo ay hindi ninyo ito nababatid. At tungkulin ng mga ina na pasusuhin ang kanilang mga anak sa loob ng 2 taon sa sino mang nagdanais na buuin ang pagpapasuso. At tungkulin naman ng mga ama ng sanggol na tustusan ang mga hiniwalayang mga nagpapasusong ina sa kanilang pagkain at pananamit ayon sa maganda, legal at kinaugalian ng nakararami sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nag-uutos ng anuman maliban sa bagay na nakakayanan nila at hindi ipinapahintulot sa mga magulang na gamitin nila ang kanilang mga anak upang pahirapan sa isa't isa. At tungkulin din ng sino man tagapagmana ng ama na gampanan ang pananagutan ng ama na tulad ng pagtutustos at pagpadamit kung sakaling siya ay ang ama ay namatay. At kapag ninais ng magulang ang ama at ang ina na awatin o pigilan sa pagpapasuso ang bata bago sumapit ang 2 taon, ay wala silang kasalanan kundi ito ang kanilang napagkasunduan at kung ito ay magdudulot ng kabutihan sa bata. At napagkasunduan ng dalawa, ang ama at ang ina, na pasusuhin ang sanggol na sa pamagitan ng ibang babae nagpapasuso maliban sa kanyang ina, ay wala rin silang kasalanan kundi maibibigay ng bawat isa ang tungkulin o pananagutan nilang dalawa ayon sa kinaugalian ng nakararami. Sa makatuwid, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng pagkakataon at nararapat ninyong mabatid na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang Bazir, walang hanggan at ganap na nakakakita sa lahat ng inyong ginagawa na walang anuman na naililihim sa Kanya at pagbabayarin niya kayo batay sa inyong ginawa. Ayan, mashallah. So, sa verse 233, tayo po ay pansamantalang magtatapos. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.